Eto po, naku, dalawang dating senador, ang nagsalita na, hindi sila nakontento at nakita nila ang galaw ng mga senador at ng dating Pangulong Duterte sa public hearing ng Blue Ribbon Committee. At ito ay dating senador Ping Lacson, dating PNP chief, at dating senador Sonny Trillanes, dati rin namang membro ng military. So pakinggan po nito yung kanilang mga pahayag at ito ay sarili nilang interpretation at pananaw. Mukhang naging mahina daw or natakot ba? O ano nga ba ang nangyari? Bakit ang mga senador ay parang masyadong malambot at hindi pa nagpakita yung ibang senador? Hindi dumating eh. Lilima yata, 6 man dumating samantalang 23 sila. So nasaan nga na ba yung mga senador? Pakinggan po natin ito. Okay. Former Senator Panfilo Lacson believes the Senate was invaded by former President Rodrigo Duterte during the Senate probe into his administration's war on drugs. In his post on X, Lacson says the Senate was invaded by Duterte during the Senate probe, adding that it was only Senator Risa Hontiveros who consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. Lacson is referring to Duterte's conduct during the Senate Blue Ribbon Subcommittee probe on the former president's drug war, dubbed as Oplan Tokang. Nevertheless, Lacson maintains his opinion on Duterte. According to Lacson, he gives credit for the good things that Duterte has done during his term as president, but also calling the former president out when he was wrong. For instance, Lacson says he disagrees when Duterte said that it was okay for PNP to receive money from illegal gambling. Lacson further says that being consistently inconsistent as long as he fights for what is right is the trait that he learned from his parents. Meanwhile, former Senator Sonny Trillanes IV also commends Hontiveros' performance during the probe. Trillanes says Hontiveros' firm conviction in standing up against Duterte was the only bright spot of the probe. During the probe, Hontiveros called out Duterte for repeatedly spewing profanity as he explains his stance against illegal drugs, especially when put... So ayan po malinaw yan. Alam nyo, si Senador Lacson, kaya ako nakapagsasalita ng ganyan kasi dating senador, dating PNP chief. At nung mga panahong niya siya ang PNP chief, talagang nilinis niya ang PNP kung hindi man lahat, ayaw niya ng korupsyon. At ito yung sinasabi ni Lacson na na-involve ang police tungkol sa reward system na hindi dapat nangyari yan. So yun yung pinagtataka ng senador at ako actually hindi lang siya pati ako, sinabi ko na yan, at marami mga matitinong Pilipino. Hindi dapat ganyan ang naging treatment ng ating mga senador na parang sila pa ay naging kakampi ni Duterte doon sa hearing at nag-iisang babae na si Risa Hontiveros lang ang talagang nanindigan at matapang na tinanong ng harap-harapan. Talagang nakipagtalo sa dating Pangulo. Yan ang dapat na trabaho ng Senado. Ang problema, may mga matatapang na mga senador sa ibang mga hearing pero wala naman dumating. Alam nyo, ang Blue Ribbon Committee, majority ng mga senador, member ng Blue Ribbon Committee. At sa kanilang kapangyarihan bilang senador, kahit hindi ka member ng committee, kung gusto mong sumali sa public hearing, walang pwede magbawal sa'yo. Kahit sa Kongreso, ganoon din. Kahit hindi ka member ng committee, pwede kang sumali, pero hindi ka pwedeng mag-motion, hindi ka pwedeng sumali sa voting. Pero yung magtanong, question and answer, allowed yan, hindi ka pwedeng pagbawalan. Ganon din po ito sa Senado. Pero ang tanong, bakit wala yung senador? Ang dumating yata 5-6 lang. O nasan yung iba? Yung Senate President, hindi rin dumating ng hearing. Tapos kinabukasan, saka nag-press conference. Kung ano mga pinagsasasabi, ano na yun? Ba't hindi ka nagpunta rin sa hearing? Tapos biglang haharap ka sa media kinabukasan. Analyst ka ba? O ano ka ba? Dapat ikaw yung leader ng Senado, nandun ka. Bilang respeto kay dating Pangulong Duterte. Pangalawa, dapat pangunahan mo ang pataasin mo yung moral ng mga senador para mas maganda nandun ang Senate President sa isang sensitibong usapin. Di ba dapat gano'n? Wala, hindi ginawa ni Escudero Nawawala rin siya nung araw na yun Tapos kinabukasan lumabas. Kahapon, di ba? At nag-press conference pa. Kaya hindi ko nga ginagamit yung kanya sinabi. Useless lahat yan para sa akin. Nung araw na ikaw ay kailangan, wala ka doon. Tapos kinabukasan, saka ka magsasalita. Ano yun? Ang tanong, naduwag ba kayo? Natakot ba kayo kay Duterte? Bakit hindi kayo humarap sa kanya sa hearing? Una,
Wala ba kayong respeto sa dating Pangulo? Kasi bilang respeto, dapat hinarap nyo dahil bisita nyo yun sa Senado Inimbitahan ng Senado Dapat hinarap nyo ang dating Pangulo. O pangalawa, dahil nga ba sa takot kayo sa kanya o may utang na loob kayo sa kanya, ay kalokohan niya yan. Yung takot, utang na loob, kung yun ang dahilan nyo, walang kakwenta-kwentang prinsipyo yan. Ang kailangan, harapin at liwanagin ang mga isyu para mabigyan ng hustisya. Justice for all. Katarungan para sa mga naging biktima. Katarungan din para sa mga inosenteng akusado. Katarungan para sa lahat. Iyon ang importante. Ang problema yung mga senador wala Nagtago sa kulambo. Nagtago sa kung saan-saan. Saan kayo nagtago? Oras ng trabaho niya, kahit ba nakareses Bakit yung iba dumating doon? Kahit na identify na mga Duterte, nandun sila. Kaya nga lang, wala silang ginawang tanong. Yung isa nga doon, wala nga ginawa Pero si Ontiveros, wala man lang nagsuporta. Iisa ba ang senador na may paninindigan? Babae pa. Kaya tama yung kasabihan Ang nagagawa ng babae, hindi magawa ng lalaki. Pero nagagawa ng lalaki, kayang gawin ng kababaihan. Ayun, pasintabi na po. Parang gano'n. Hindi nagawa ng mga senador na lalaki. Lalaki ang senador. Ang tapang naharapin, makipag question and answer at makipagdebate kay dating Pangulong Duterte, pero nagawa ng isang babae. Yun po yung sinasabi ko. Nagagawa ng babae, hindi nagagawa ng lalaki, ng mga senador. O bakit gano'n? Diba? Yan ang sinasabi natin. Kaya nga, alam nyo, dito sa nangyaring ito sa hearing, bidang-bida rito si Ontiveros sa ayaw at sa gusto nyo. Kasi siya, talagang hinarap at ginawa niya ang kanyang trabaho kahit dating Pangulo pa ang kanyang kaharap. Pero yung ibang mga senador, nandudun niya. Kaya naman ginawa nila. Yan ang si Bato. Tinukoy na nga ni Presidente Duterte na, ito si Bato. Senador Bato de la Rosa, DDS din yan. Di ba? Nagulat siya. Sabi niya hindi, nagbibiro. Anong nagbibiro? On record yan. Sinumpaang salaysay yan. Sinumpaan at pinanumpaan ang lahat ng sasabihin. So hindi biro yun. Pati yung mga general nandudun sa kanyang harapan. Sinabi rin dating Pangulo, lahat yan na nagdaan sa Davao. Lahat yan member ng DDS. Alam nila ang DDS. Ano ba yun? Dead Squad. Duterte. Dead Squad. Yung mga DDS ngayon, Duterte supporters, kung ano yan, late na lang yan. Nag-umpisa lang yan, 2016. Yung original na DDS, yun ang inamin ni Duterte. Meron talaga daw siya. Di ba on record, inamin niya? Yung lahat na sinabi ni Duterte ron, hindi biro yun. Kung nagbibiro siya, problema niya yun. Dahil on record yun. Base sa kanyang sinumpaan. Under oath sa komite. Kaya ako sasabihin, nagbibiro lang, no? Kalokohan yun. Huwag niyong itago ang sa biro. Walang biruan sa public hearing. Seryoso. Kaya nga na nagbibiro si Jinggoy Estrada. Sabi ni Rayson Ontiveros, sandali. Seryoso itong isyong ito, bakit nagbibiroon tayo rito? Di ba ginanon siya? Natamimi alam mo ito si Jinggoy Estrada, may pagka-showbiz lagi Ang inipit doon sa hearing ay si De Lima. Alam niyo kung bakit? Kasi nakulong siya ng panahon ni Aquino. Di ba? Gumanti lang si Jinggoy. Ang layo sa war on drugs issue, di ba? Yun ang totoo. Marami nagtatanong, Sir Mike, anong tingin nyo? Bakit si Jinggoy parang galit kay De Lima? Ito lang ngayon sinasagot ko na sa inyo. Natandaan ba ninyo? Di ba nakulong sa plunder? Pinakulong ng Aquino administration si Jinggoy. Ang Justice Secretary noon, di ba? Si De Lima. Kaya siguro, ngayon mainit pa rin ang dugo ni Pero ang layo doon sa war on drugs public hearing. Pero nakita natin na yun ang pinagagalitan at sinisisi, incompetent pa raw, si De Lima. Ay hindi naman yun ang topic. Ang topic si Digong. Di ba? Yan ang mga senador natin. Kayo kasi, pag nakakita kayo ng artista, gusto nyo, senador na kaagad di ba? Anong nangyari? Anong performance ng mga artistang senador ngayon? Alat, di ba? Yan ang sinasabi ko. Maging matalino kung gusto nating umunlad. Maging matalino kung gusto ninyong maging maayos ang ating bansa. Maging matalino para sa kinabukasan ng ating anak at mga magiging apo at kabataan ng ating bansa. Huwag pagamit sa mga mapanlinlang. Huwag kayong pahawa sa mga sarado ang kaisipan. Kailangan open tayo sa kung ano. Justice for all. Please like. Doon sa hindi pa. At paki-share na rin po ninyo ang ating mga video. Hindi lang itong MA Pinoy TV, lahat ng topic ko, pati doon sa Mike Abby Opinion, pakishare po ninyo para makarating. Gisingin natin ang taong bayan, gisingin natin ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ano ang totoo? Hindi ko dinidiin lahat ang aking sinasabi ay kayo ay maniwala. At least meron kayong gabay. Nasa inyo na yun kung maniniwala kayo hindi.
Mahalaga lang po ay naririnig ninyo kung ano ang meron na nangyayari. Mabuhay ka, Senador Lacson. Mabuhay ka, Trillanes. Nakita rin nyo, talagang iisang senador ang matapang noong oras na yon.